What's up mga kayutos? I'm Raj and this is my partner, Sheila! So, kamusta ka naman, partner? Okay lang naman ako, partner. Ikaw ba? Ito, humihinga pa, pero hindi okay. Bakit hindi ka okay, partner? Wala kasing mga lalaki. Eme! Ang joke mo talaga. So, anong chika, partner? So, ito na nga. Paano kapag limitado ng kalayaan kapag ang desisyon ng iba ang humahalaga? Parang ang hirap naman nan, partner. Parang ang hirap, partner, no? Oo nga. Ay, may mga guests nga pala tayong ipapakilala. Pero mamaya natin sila ipapakilala, partner. Ikaw ba, partner? May desisyon ka ba na may ibang humahadlang sa'yo? Siyempre naman meron, partner. So, chika mo naman yan. So, ito na nga. So, nung bata ako, alam ko na sa sarili ko na malambot ako, na ganito, ganyan, na pusong mamon. Like, parang na-attract ako sa mga lalaki. So, paano ka natanggap ng magulang mo, partner? So, nung grade 3 ako, partner, ang gusto nila, lalaki ako, like, straight, barakong-barako, lalaking-lalaki. Paano mo naitago yung partner? So, nung grade 8 naman ako, partner, tsaka ako pala nakita na, ay, malambot pala ako na lais pala, ganon. Hanggang sa umabot na hindi ko na kayang itago, like, unti-unti na nilang nakikita. Parang ang hirap, partner, no? Kapag hindi ka tanggap ng mga taong nasa paligid mo. So, ngayon, partner, natanggap ka na ba nila? So far, ina-expect pa din nila na lalaki ako, na kailangan ko pa din magpakalalaki para sa kanila, na parang pinipigilan nila ako sa gusto kong maging. Ang sad ng reality, no? Kaya nga, partner, like, limitado lang yung galaw ko, kahit gumawa ka ng tama, ang nakikita pa rin nila ay mali mo lang. That's life. Ang unfair. Yeah. Pero bago natin ipagpatuloy, partner, ipakilala muna natin ang ating mga guests. So, sino nga ba ang nagagandahang guest na iyan? Ito na nga ating first guest, si Miss Jana. Magandang araw po. Magandang araw, Miss Jana. Magandang araw, Miss Jana. So, anong may babahagi mo ngayon sa amin? Nung bata ako, gusto ng magulang ko na maging isang guro ako. Pero habang tumatanda ako, nare-realize ko na gusto ko palang maging isang businesswoman. Anong napagtanto mo? Napagtanto ko na may kanya-kanya pala tayong kalayaan na pumili ng gusto natin. That's a wonderful life experience, Miss Jana. Thank you. Thank you. So, ito na nga ang pangalawa nating guest. Nandito na si Miss Leslie! Hi! Hello! Magandang araw! Ako si Leslie Zane at S. So, ano may share mo sa amin ngayon, Miss Leslie? Sobrang, di ba kagaya nga nung topic na nabanggit nyo kanina lang, sobrang lalim. Sobrang lalim, baka kailangan natin ng maraming tissue here. So, ayun. handa nating tissue dito. Lahat naman siguro tayo may problema sa pera. Sino ba namang wala, di ba? Yes, ako may problema sa Ba- pera. Lahat naman tayo, di ba? So, bata pa lang, nawalan na ako ng parang dahil sa pera, nawalan ako ng kalayaan na gawin yung mga gusto ko, na yung mga bagay na alam ko na makakatulong sa akin para mag-grow at para ma-develop yung kakayahan ko. Yung mga talents na kaya ko pa palang ilabas na hindi ko pa siya nakikita talaga. Kagaya ng Ayun, naalala ko lang nung simula ng elementary ako, palagi ako nakakuha ng sa section namin na magmi-muse daw, ganyan. Siyempre, masarap sa pakiramdam na ikaw ang pipiliin kasi sa dami ng babae, ikaw ang pipiliin. Totoo. Kaso, siyempre, hindi mo naman kayang ilaban yung sarili mo na, sige po, ako na lang yung ilalaban. Kasi hindi ka naman papayagan ng magulang mo. Gagastos ka sa ganito, sa ganyan, bibili ka ng ganito, ganyan. So, hindi siya natutuloy. Andun yung part na parang maiinggit ka kapag nanonood ka na. Napapanood mo na yung iba. Narumarang pa sila. Ganyan. Actually, naka-experience din ako ng ganyan. One time nung elementary ako, pinukuha ako ng
teacher ko na maging nurse. But actually, dahil din sa financial problem, hindi rin ako na payagan ng magulang ko. So, ayun, parang ano lang, kasi yung gusto mo nang lumaban, kaso yung pera lagi ang kalaban. Bata pa lang alam mo na agad na pera talaga yung labanan. Kapag wala kang pera, wala kang kalayaan. Totoo. So, ano naman yung realization mo, Miss Leslie? So, ayun nga, sa paglipas ng panahon, marami na akong na-experience na hindi maganda, na nasubok talaga yung pagiging matatag ko. Doon na-realize ko na ngayon na, syempre, hindi naman na tayo sa pabata, sa pantanda na tayo. Sana alamin din muna natin na yung pwedeng maging buhay na magiging pamilya natin sa future. Huwag nating iparanas yung naranasan natin dati na nawalan ng kalayaan ng mga kabataan na ma-enhance yung talent nila dahil lang walang pera. Kaya ngayon, hanggat meron tayong oportunidad na makapag-aral, mag-aral tayo para may paranas natin yung kalayaan sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat, Miss Leslie, sa pagbahagi ng iyong karanasan. Thank you din, Raj and Sheila, for having me here. Sana'y magkaroon ulit tayo ng pagkakataon na makausap ka ulit na. Ito na nga po ang pinakagwapo naming guest, si Mr. Bitang! Hi, magandang araw. So, ano namang may babahagi mo ngayon sa amin? Ang experience ko ay gusto kong laro ng badminton tournament kaso hindi ako pinayagan ng aking mga magulang. So, ano na-feel mo nun? Sobrang hirap sa mga desisyon na iyon at simula bata pa ako yun ang hilig ko maglaro ng badminton. So, ano napagtanto mo? Sa uli, napagtanto na mas importante pala ang mahubog ang aking kakayanan dahil nakakatulong ito sa aking passion, ang paglalaro ng badminton. So, ang gusto mo ay makapaglaro ng malaya. Yun ang nga po. Ngunit hindi sumasang-ayon ng iyong magulang sa iyong kagustuhan. Maraming salamat, Mr. Bitang, sa iyong pagbahagi ng iyong karanasan. Dito sa aming You Thought You Thought Podcast! At para naman sa aming huling guest, andito na ang pinakabata, pinakapogi, pinakamacho, at pinakamatalino sa lahat, si Mr. Ato! Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Agapito Di Mayuba. You can call me Ato. Ano naman ang iyong maibabahagi sa amin, Mr. Ato? Ang ibabahagi ko ay tungkol sa aking ex na naghiwalay kami dahil sa aking magulang. Hindi kasi siya tanggap ng aking magulang. Pero sinubukan ko siyang ipaglaban. Pero siguro nga hanggang doon na lang. Anong realization mo, Mr. Ato? Na-realize ko na hindi dapat ako nagpapa-apekto sa sinasabi ng ibang tao dahil may kalayaan akong magdesisyon at pumili para sa sarili ko. Yun lang. Salamat. Maraming salamat, Mr. Ato, sa iyong pagbahagi ng karanasan. Ng iyong karanasan. Salamat din sa inyo sa pag-invita sa akin dito. So, ayun nga, partner. Pagkatapos ng lahat ng narinig natin, masasabi ko talagang, ay, ganito, hindi pala unfair ang buhay. Like, pwede pala tayong sumaya. Tama ka dyan, partner. Lahat kasi tayo nakakaranas ng iba't ibang hamon sa buhay. Na dapat nating alalahanin ang mga desisyon upang wala tayong matapakan na kalayaan ng iba. Kahit pag-aano kahirap ang naging desisyon ng iba o ng kahit sino man para sa atin, may karapatan pa rin tayong pumili ng para sa atin. Totoo, partner. Sa huli tayo pa rin naman ang magbibigay ng suporta sa ibang tao. Kung tayo naman ay nasa posisyon na nakaka-apekto sa desisyon ng ibang tao, sana ay maging inspirasyon tayo at hindi hadlang sa kanilang pag-unlad. Salamat sa pakikinig sa episode na ito. Kung nais niyong makilahok o magbahagi ng inyong karanasan tungkol sa limitadong kalayaan, mag-message lang kayo sa aming social media channels. Again, I'm Raj. This is my partner. Sheila, Thank you for listening to our You Thoughts You Thoughts Podcast!